jurisprudence at ayon sa ating konstitusyon, ang isang tao ay impeached lamang kapag yung articles of impeachment ay pinadala na po sa Senado. Prior to that, an impeachable official is not yet impeached. So, sa puntong ito po, at this time, wala pa pong impeachment against Sara Duterte, and therefore, hindi po pasok sa exemption yon. Wala rin naman pong court order sapagkat ang House Committee on Justice ay hindi korte. Ang dami na pong desisyon ng Korte Suprema at nagsasabing yan, ang mga komite ng legislatura ay hindi korte, hindi NBI, hindi police, hindi law enforcement agency. Ngunit, etong ginagawa nilang to ay in connection with their powers and duties under the Constitution, either to legislate or, in this case, in conducting hearings, not trials, hearings towards the end of determining whether or not a certain impeachable official should be impeached. So, nandun po ang klarong-klarong paglabag sa batas yan. Dito naman po sa pahayag din ni Vice President Sara Duterte na kinikwestiyon niya yung timing din na naging desisyon ng COA dito. Ano po ba yung patakaran po sa COA kung meron po mga notice of disallowance? Natanong yung timing nito, and at the same time, ito na ba yung penal? At pag meron bang ganito, automatic ba na meron agad na nanakaw sa pera ng bayan, or may dapat lang na i-comply, o ano bang dapat na tandaan natin, attorney? Ay, hindi po. Mahabang proseso pa po yan. Yan parang, yun po nga sa piskal, na pag nagkaroon ng finding of probable cause at yan ay inihain sa korte, hindi ibig sabihin na ikaw ay guilty na ng isang krimen. Ganito po yan, ano? Napakahabang proseso po yan. Kapag kayo ay nabigyan ng notice of disallowance, yan po ay pwede nyo pang i-apila sa direktor ng Commission on Audit, yung direktor po. Kapag yung apila nyo ay hindi napagbigyan, pwede pa kayong mag-MR. Kapag yung MR nyo ay dinenay, pwede pa kayong umakyat sa Korte Suprema under Rule 43, sapagkat under Rule 43 po ng ating Rules of Court, ang desisyon ng mga constitutional bodies, OMELEC, yan Civil Service Commission at ang COA ay appealable pa sa Korte Suprema. Kaya hindi pa po final yan. Bibigyan ko po kayo ng isang example. Yung case po ni Commissioner Rowena Guanzon. Di po ba noong 2022 ay ang COMELEC natin na isang constitutional body ay nagdesisyon na pwedeng maging nominee at representative ng isang party list si Binibining Guanzon. Ngunit kinontes po yan ng Duterte yung party list. Kaya kanina nakita ko na naman yung kaibigan natin, si Chairman Ronald Cardema. Noon pong inakyat namin sa Supreme Court na PRO at hindi nakaupo si Commissioner Guanzon. At later on, sinabi ng Supreme Court, mali ang COMELEC. Hindi nila sinabing dapat na legal yung pag-substitute ni Commissioner Guanzon bilang nominee ng yung kanyang party list, yung P3PWD po yata yun. Hindi ako nagkakamali.